Taong 1998, may isang baryo na halos hindi naaabot ng modernong mundo. Nakapaloob ito sa gitna ng makakapal na puno, napapaligiran ng matataas na puno ng nyog at masukal na kadamuhan. Sa araw, payapa ang baryo, huni ng ibon at simoy ng hangin lamang ang iyong maririnig. Ngunit pagsapit ng gabi, ibang-iba ang pakiramdam sa lugar. Tila mas makapal ang gabi kaysa sa karaniwan, at ang katahimikan ay may kasamang kaba na hindi maipaliwanag. Sa simula, maliit lamang ang napapansin ng mga tao. Nawawala ang mga alagang manok sa gabi. May mga kambing na kinabukasan ay hindi na matagpuan. Walang dugo, walang bakas ng pakikipaglaban. Parang nilamon lang sila ng hangin. Hindi ito gaanong pinansin ng karamihan. Inisip na baka ninakaw o tinangay ng ligaw na hayop. Ngunit habang tumatagal, mas lumalala ang mga pangyayari. May mga residente na bigla na lamang nagkakasakit. Wala silang sugat, ngunit unti-unti silang nanghihina. Namumutla ang kanilang balat, nanlalalim ang mga mata, at tila may kumukuha ng lakas nila gabi-gabi. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magbulungan. May mga lumang kwento na muling nabuhay. Mga kwento tungkol sa isang nilalang na matagal nang hindi napag-uusapan. Isang gabi ng Hulyo, may isang magsasaka ang napilitang umuwi ng hating gabi mula sa kanyang bukid. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan, napansin niya ang isang anino sa tuktok ng puno ng nyog. Hindi ito gumagalaw tulad ng ibon o unggoy. Dahan-dahan itong lumilipat mula sa isang puno papunta sa isa pang puno. Halos hindi ito gumagawa ng tunog. Hindi siya huminto. Pinila niyang magpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang lumalakas. Nang makarating siya sa kanilang bahay, natagpuan niya ang kanyang asawa na nakahiga, nanginginig at halos wala ng lakas. Walang sugat, ngunit tila unti-unting nawawala ang buhay sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang araw, tuluyan itong pumanaw at walang nakapagpaliwanag kung bakit. Matapos ang insidenteng iyon, sunod-sunod na ang mga nangyari. Isang bata ang natagpuang walang buhay sa tabi ng bintana ng kanilang bahay. Ang mukha nito ay puno ng takot. Tila may nakita itong hindi dapat makita. Wala pa ring sugat, ngunit ang katawan nito ay kasing lamig ng gabi. Nagsimula nang magbago ang buhay sa baryo. Ang dating masayang usapan sa gabi ay napalitan ng katahimikan. Maaga pa lamang ay nagsasara na ang mga bahay. Ang mga bintana ay tinatakpan ng kahoy at ang mga pintuan ay nilalagyan ng kung ano-anong panlaban, bawang, asin at mga halamang pinaniniwalaang makakapagpataboy ng masamang nilalang. Ngunit tila hindi ito sapat. Isang gabi ng Agosto, may isang pamilya ang nakaramdam ng kakaibang presensya sa labas ng kanilang bahay. Walang hangin, ngunit ang mga dahon ay gumagalaw. May naririnig silang mahihinang tunog mula sa bubong.
Parang may gumagapang. Dahan-dahan, sinusukat ang bawat galaw. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ang panganib. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya na iyon ay natagpuan na wala ng buhay, walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, na tila nakita nila ang kanilang kinakatakutan bago sila tuluyang nawala. Unti-unting nawala ng lakas ng loob ang mga tao sa baryo. May ilang nagdesisyong umalis at ang iba naman ay nanatili, umaasang matatapos din ang bangungot. Ngunit habang lumilipas ang gabi, lalong lumalalim ang takot. May mga nakakita umano ng isang anyo sa dilim, isang babaeng nakatayo sa malayo, hindi gumagalaw, ngunit nakatingin. Sa unang tingin, mukhang normal, ngunit kapag pinagmasdan ng mabuti, may kakaiba sa kanyang tindig. Masyadong tahimik, masyadong perpekto ang pagkakatayo na parang hindi tao. May mga gabi rin na may naririnig na kakaibang tunog, mihina ngunit malinaw, parang mahaba at manipis na bagay na gumagalaw sa hangin. Hindi ito huni ng hayop at hindi rin hangin. Isang tunog na kapag narinig, hindi na madaling kalimutan. Lumipas ang ilang buwan at halos kalahati ng baryo ang tuluyang iniwan ang kanilang mga tahanan. Ang mga natira ay bihira nang lumabas sa gabi. Ang baryo na dating puno ng buhay ay naging tahimik at puno ng pangangamba. Pagdating Disyembre 1998, isang huling insidente ang tuluyang nagpatibay sa takot ng lahat. May isang matandang lalaki ang nagsabing may nakakita siyang nilalang na bumaba mula sa puno. Hindi ito normal na paggalaw. Parang may sarili itong paraan ng paglipad, tahimik at kontrolado. Hindi siya nakalapit, ngunit sapat na ang kanyang nakita upang hindi na siya makatulog sa mga sumunod na gabi. Pagkatapos noon, halos wala nang natira sa baryo. Isa-isa nang umalis ang mga tao. Iniwan ang mga kanilang mga bahay, ang kanilang mga alaala at ang lugar na minsang tinawag nilang tahanan. Lumipas ang maraming taon at ang baryo ay tuluyan nilamon ng kalikasan. Ang bahay ay natabunan ng damo at puno. Ang mga daan ay halos hindi na makita. Ngunit sa kabila ng paglipas ng panahon, may mga dumadaan pa rin sa lugar. Mga ngaso, mga naglalakbay o mga napadpad lamang. At ayon sa ilan, may mga gabi pa rin na may naririnig silang kakaibang tunog. Sa itaas ng mga puno, may mga aninong mabilis na dumadaan sa gilid ng paningin. At kung minsan, may pakiramdam na parang may nakatingin, tahimik at naghihintay. Walang makakapagpatunay kung ano talaga ang nangyari noong 1998. Ngunit para sa mga nakarinig ng kwento at para sa mga nakaranas ng kakaibang presensya sa lugar na iyon, iisa lamang ang naiwan na paniniwala. May isang nilalang na minsang naninirahan doon at maaaring hanggang ngayon hindi pa ito tuluyang umaalis.